public and private sectors as a role to continue to excel to this day. Mayong aga. I'm very excited to be here this morning. We'll be covering about 6 topics, no? And na-excited ko kay daw matistingan ko man liwat kung okay pa ang ako Ilonggo, no? My father is an Ilocano, so I speak Ilocano. So if I'm in Luzon, I conduct my lectures in Ilocano. And if I'm here in Iloilo or for example in Coronadal, I'll do my lectures or discussion in Ilonggo. So, bear with me kung medyo may mga vocabulary kami sa Mindanao nga waay di sa Iloilo, kay kamo magit ang original, no? So, thank you Sir Hector. Thank you Doc Dong for having me here this morning, and of course to the provincial government of Iloilo program that we are doing like in Picnic Ilocos Norte or the whole province of Ilocos Norte. And also we are doing in Misamis Oriental, Sultan Kudarat, and hopefully here in Iloilo. And the second one would be about the ruminant nutrition, which is very important. That I think we are missing a lot of opportunities pag-abot sa ruminant nutrition because we think that cattle will just live eating grass along the fields, no? And the third one, I'll be speaking about the proper preservation of feeds, which is the silage or the ensiling process. Because as I go along, I think almost all the provinces of the country nabisita ko na, and engaging with the farmers, the most underestimated is the preservation of feeds. There are people who are trying to teach, may mga materials na makitaan sa YouTube, but ang problema tatira, kung ang nagtudlok sang paghimo sang pagkaon sang baka, waay sang baka, may problema kita. And there are a lot of people who share about ruminant farming, cattle farming, but they are not farmers. I am a cattle farmer for the last 29 years. I don't have a degree in animal science or on veterinary medicine, but for 29 years, tunga na sa milyon ka baka ang natatambok ko. And the experience that I gained for that long period taking care of the cattle is the one na i-share ko sa inyo karon na. And then the fourth one is I'll be speaking about proper cattle housing, or the recommended cattle housing para hindi maupos ang kwarta tayo, himos ang balay sang baka, pag tayo na mabakal ka baka, wala na kwarta kayo naupos ang balay sa baka. No? And I will also be discussing the behavior of cattle. So I'll be discussing cattle behavior, handling, and I'll be discussing on how, what is the best cattle to select. No? So amo na ang mga topic ta. So maybe around lunch time, kuwaon pa lang ang pagkaon tayo, and then we keep going kung okay lang sa inyo. And in between topics, I encourage you to ask your questions para hindi na kang madula. No? So today, I'll start with the data na ang sitwasyon ta karon sa Pilipinas when it comes to cattle is may ara na lang ta less than 2.6 million heads na baka. Ang problema ta is ang Filipino karon is at around 110 million. Kag ang ginakaon lang is around 3 kilos na karne sang baka kada tuig. Could you imagine? 3 kilos lang ang ginakaon sang Filipino na karne sang baka kada tuig. So, dili siguro medyo lampas ka mo sa kuta, but we have to remember that there are Filipinos
can't afford or don't have access. Restaurant owner, ang problema ko is kung saan ko baklon ang akon kami. Let's go back to your situation. Baboy. Ang baboy ninyo, pag abot sa pinaklanay, baboy lang din siya. Why siya sang premium? In other countries, farmers are being paid based on the quality that they produce. Nga ang mga dagko nga mga restaurant, mga dalagko na hotel, they prefer to buy imported pork or imported beef. Because imported pork, may aras siya, quality standard, na every time na baklon mo, amo na siya ang produkto makuha mo. No? It's like the Jollibee, the Chicken Joy in Manila, and the Chicken Joy in Iloilo, parehas ang lasa. Now, pag abot sa baboy ka, maswertihan ka, malakad ka na sa palengke o sa supermarket, makabakal ka sa karne sa baboy na iya tambok amunin. Or ang tambok kag ang karne na layer lang, the best din siya lang taon. Pero pag balik buwas, it's either why man siya sa tambok or tamaan kadamol ang tambok. Why? Because number one, we are not paying our farmers to produce kung ano ang gusto ta na quality. No? So, like in Australia, if you want to get a premium price sa karne sa baka mo, dapat ang imo tambok is between 15 to 25 mm ang subcutaneous fat mo. So meaning, if it's between 15 to 25, guwapo ang iya karne kay guwapo ang iya tambok. Kung dipis ang iya tambok below 15 mm, meaning why mo pa na maximize pa tambok ang imo baka. Pag sobra naman sa 25 mm, tama na kadamol, nasuprahan mo patambok ang imo baka. So that's one of the parameter that we would like to introduce sa ato nasod na time will come, ang farmer maningkamot na ang baka nga ibaligya should be between 15 to 25 mm ang tambok para ang karni wapo ang quality. The second one, which is very important, is the Australian cattle farmer will get a premium price kung ang baka nila ihawon na ang ngipon is between milk to 2. Kaya namon ang ilang lokal na baka kag giniay namon sa Similia San Joaquin. The second one is the branded beef. Branded beef development. So duha ka programa atong nabuhat. Okay, so let's go back on the first situation sa atong baka. Mula ba nga nang imo bakanan, pwede mo na naiputan ng 20 kilos mo nga natagtag nga hilamon or silage, and then iputan mo na ng 4 kilos, i-mix mo na, biyahan mo na. Pagkahapon, imo lang i-rate, ano mo lang. Pero pwede na biyahan mo, pwede ka lang mamista. Why na problema, tapos na for the day. Kung gusto ka nga balik-balikan mo, puti, butang ka 5 kilos na silage, 1 kilo nga concentrate, i-mix mo kung gusto mo. Pero ako just a practical way. Ang mga 2 years na ginagamit mo, nga is it correct nga ano ko sa subong sa Napier? Sagol? Nagwala, instead sa rice bran mo ginabata, amo na nga po niya substitute sa iya. Kasaba chips. Actually, gawin mo ko sa sarlin, Dok. Anong lindok? Gawin ko ano siya. Gawin dry mo siya. Get dry? Pinagin mo sa siya upa. The upa, yes. Sir, that's good. That's good. Pero, there's better option. Kung ginagastusan mo na siya para i-no? May hammer mill ka? Gusto ko i-continue mo na, pero kung may pila ka baka willing ka na daw i-trial mo bala, chips lang siya. Tantaron mo lang,
hindi mo siya tinuhongin. Kailan taon ka kung saan inang mas the best. Because ang advantage sa chip, sir, kung basta nauga siya ha, kaya para wala na siyang cyanide, ang advantage siya is magamit niya sa rumination. Kay rough siya mo. Sa baka abe, may advantage pag medyo bigger particles. May gold pipe ko sir. So, ano ko na lang, bago same na natin ko finance. So, pinagaling ko na kinatag sa gold, kinatag sa tao. Mayroon naman yung ano kung kaya ano na siya before sa Pino, sir. Ano man siya, medyo cheap sa Megakis lang per bill, pero hindi cheap lang. So, try sir. It will save you kung pwede man lang na hindi mo siya super pino, mas the best. Kaya para magamit niya sa rumination, sa iya ano. So, but don't do it immediately. Ang gusto ko mabuhaton mo sir, and you will keep in touch with me, mag-set aside ka na isang hayop na tistingan mo na itong medyo rough ipakahon mo para makita mo ang diferensya sa performance. Ginaloto. Now, that would be expensive. Again, let's always go back on the cheapest possible. Kung saan ang barato. Kung may kinikra sila, important nila na sir Pino siya. Kaya ang problema natin, ang limestone nga medyo grits sa manok puro okay lang, matunaw. Pero sa baka hindi. Kinala naka-powder lang siya. The cheapest possible na limestone na mabakalta is the one that we will be using. No? Basta practical side lang kita, pero importante is magka-income kita. No? So, the next one is manure. Kung may kulungan ka mo, hindi nyo man pa doon ka apat ka adlaw bago tanggalon ang tae sa inyong baka. No? Number one, you use it on your other, pwede mo itanong, ibutang balik dito sa napier mo. And at the same time, you don't want your manure to decompose dito sa pen. Kaya nga man, pag nag-decompose ng inyong manure dito, ang ammonia, masulod sa ilong sa inyong baka. That's why, later on the housing, I will show to you the practicality of not having roof, especially for Brahman cattle, because of the expenses na pwede. And at the same time, the health impact of the cattle. No? So manure, maximum kung kaya mo man lang i-breed, tanggalon mo manure mo, titanggalon mo eh. Pero kung gintamad ka, dapat 3 days. No? And then water, dapat 24 hours. No? And then acclimation. On the cattle handling side, I will teach you na ang baka hindi masakitan pag hindi man ka mo masakitan. So just quickly now, I'll be showing to you a graph. Ano matabo kung ang pagkaon sa baka mo hindi ma-perfect ang 22 ka-oras kada adlaw. Kung karon adlaw 10 hours lang ang pagkaon, was 12, sunod adlaw 24 oras, sunod adlaw naman balik sa 12. Ang microbial population will go down. And there are microbes that could recover in 2 weeks, or there are microbes that could recover in 2 hours. So kinahanglan naton nga bantayan nga ang pagkaon pa hindi magyoyo. So dapat as much as possible consistent. Bala nyo abi, hindi na naglatudlo sa mga foreigners sa aton kaysa ila pag nag-silent sila good for 1 year. Di na ni-issue sa ilang consistency. Naman, for the next 365 days, same quality of silence. Kaya ito naman ang silence sila, bukid ka ko. Concentrate, ang nag-formulate ng sa concentrate ang nutritionist. Parehas man lang ang pagkaon nila, 60% mais. Puro mga 10% silence. So yan po, next videos na lang po ito kasi more on Ilonggo speak kasi si Sir Arnel, hindi po siya nagtatagalog. Kaya kinakat ko lang at saka ready na rin po yung aming lunch ngayon. Ang dami pong dumating mga ka-livestocks. Mag-lunch time daw kami. Ayun po, ready na po kasi yung lunch. Last 12. So, siguro prepare naman dapat ang pagkaon. Tungkol pala sa Mga friends po natin dito yan, kasama natin sa Bagano po dito, tawag doon, Pasimina, from San Miguel, Iloilo po sila.
Hi, si Drew. Hi. Kasi po kasama po kami dito sa isang table lang. Mga One of the bigger fish ba? Okay. Tapos, Here in engaging Yan po, manner tapos na yung was aming training. speaker. Ang galing po talaga magbigay ng instruction ni Sir Arnel Corpus. National It's a plaque of Award dito appreciation which says Mr. Arnel T. Corpus po. for his untiring support as a resource person Certificate sa kanya. during the second Farmers and Fisher Folks Week celebration Livestock Day in the province of Iloilo. Given this 5th day of October 2023 at Iloilo City, Philippines. Arthur R. Defensor Jr., Governor. Malayo po tayo. And here's a small token. This is the best bread in the Philippines, Sir Arnel. Bread and butter. And anyway, sa tanan sa inyo nga nagapalamati, kami, in every municipality, may arak kami ng bread and butter. So, rabatan ko, kada silibran nyo, it's a joy cake. So, please continue on patronizing the bread and butter product because it always supports the endeavor of the livestock farmers. So, okay, no? Hindi natin magtapos. Si Sir Arnel lang nga kay Tim Mahingagaw papa-airport, no? So, mamangkot ko, sinoderin ang may sapat. May karbaw o Tinanong kasi kami sino ba yung mga nag-aalaga. Camping Karabaw, baka yan. Tapos tinapares po ng hands. Kasi po whole province of Iloilo na po yung mga participants dito. Iba't ibang okay, bayan no? po. Let lang, bilang. Tindog din, tindog. Hindi po tayo kami. Yung nag-aalaga lang. Iwan na lang, may tanan ka mo, tindog. Ngayon ka po. Hindi ako na yun. Ito talaga. Baka kasi mamimigay ng mga ano. Sige, actually, ang dilemma ko is the giveaways. Actually, may kamay na giveaway para sa inyo for the time you spend sa dire. No? So, may dalon malang among kulit. Pero, kulang. Gusto, kaso kulang. Sa napalunan ng pre-registration, bisan kanina sa pagkaon, tense ako matapan. It's because my pre-registration 100, hindi man ko makapangindi sa inyo. Ang iban, why nag-contact, why nag-pre-reg, not sulod, pero accommodate mga tigyapon, no? Amo ginaiya ko sa gobyerno pa, no? So hopefully, makita lang ang pagkasinsiro sa amon na opisina. So ari na lang, mayo na lang ako sa inyo. Total nag-accommodate man ako, no? Paumod na lang ang iba, sit nota ang 100. So 100 lang po, paumod na lang ang iban, ibutak mo di, it's a 5 kilo nga ruminant feeds. Wow. 40 seed of Vitarich. Nestor Pangaristan. And po, giving of certificates and ano na po. Congratulations, sir. Nestor. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
Danny Calonicato. Pauwi na kami, tapos na talaga yung ano namin, yung training kung kasama namin sa San Miguel, Iloilo. Yan po. Shout out sa lahat ng mga taga San Miguel. Yan po. Si Sir Arjen Adventures. Nanalo ng isang isang bag na kayamanan. Yan po. Sa YouTube na, sa YouTube pa. Bye bye na mga ka-agree.